Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ni Rachel, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po parehong deserving manalo si Nonito Donaire Jr. at Seiya Sutsumi sa naging laban nila kahapon, nang dahil sa masyado itong naging dikit gawa ng si Donaire ang kumamada sa first half ng laban at si Sutsumi naman yung umarangkada sa second half, ay ang hindi po katanggap-tanggap dito ay yung naging score ng isang hurado na 117-111 pabor sa Hapon. Sa ginawa po kasing ito ng nasabing judge, ay ibig sabihin po nito ay 3 rounds lang ang naipanalo ni Donaire sa mata niya at 9 na rounds naman para kay Sutsumi. Kaya naman dahil dyan ay hindi nakapagpigil ang asawa ni Filipino Flash na si Rachel matapos itong mag-post ng middle finger sa huradong nagbigay ng 117-111 para kay Sutsumi. Habang sa post-fight press conference naman kahapon, ay sinabi ni Rachel na highly disrespectful umano ang 117-111 na score ng hurado para sa sports ng boxing. Paliwanag ni Rachel na lagi daw silang nagpapakita ng respeto sa mga judges, pero ito din daw ang sumisira sa boxing nang dahil sa hindi pagbibigay ng mga patas na scorecards. Habang si Donaire naman ay pinasilip ang kanyang sugat-sugat na kamao. Ayon kay Donaire ay yan umano ang patunay na napakadami niyang beses tinamaan ng mga solidong suntok si Sutsumi. Pero ito din umano ang patunay na isang napakatibay na fighter ng Hapon, dahil sa kabila umano ng mga malalakas na suntok na ipinatama niya ay hindi pa rin ito bumagsak. Sa kabilang banda naman mga idol ay agaw eksena din nga po sa undercard kahapon ang current WBO Flyweight World Champion na si Anthony Olosquaga matapos itong talunin ang matibay na Japanese challenger na si Taku Kuwahara. Nagmistula pong isang malaking mismatch ang laban ng dalawa dahil binugbog lang po ni Olosquaga ang Japanese challenger hanggang sa tuluyan niya itong tinalo via 4th round technical knockout. Ito na po ang pang-apat na matagumpay na pagdedepensa niya ng kanyang titulo matapos niya itong masungkit nitong nakalipas na taon lamang. Bukod dyan ay sumisikat na din itong si Olosquaga sa Japan dahil 6 sa huling 7 laban niya ay ginanap sa Japan at medyo madami-dami na din itong mga Hapon na nabiktima. Samantala, muli nga pong nagharap sa final press conference kanina ang YouTuber boxer na si Jake Paul at ang former Unified Heavyweight Champion Anthony Joshua. At sa face-off nga po nila ay tila binastos at pinagtripan ni Paul si Joshua. Bagay naman na hindi pinatulan ni Joshua at bagkus pinagtawanan niya lamang ito. 2 araw na nga lamang po ang inaantay natin bago magtuos ang dalawa sa ibabaw ng lona. At hindi po natin maikakaila na napakadaming fans din na nasasabik at nag-aabang sa mega showdown na ito. Gawa ng gusto nang makita ng mga lehitimong fight fans na matapos na ang kahibangan ni Jake Paul sa mundo ng boxing. At kumbinsido ang lahat na si Joshua na ang magtatapos at magpapatalsik sa halos 5 taon na pag-iingay at pagkakalit ni Jake Paul sa sports ng suntukan. Mismong si Joshua na din ang nagsabi na hindi daw aabot sa desisyon ang kanilang laban dahil knockout daw talaga ang sasapitin nito sa kanya. Pero ayaw niya daw maging overconfident kasi katulad umano kay Jake Paul ay halos 20 anyos na din umano siya noong mag-umpisa siyang pasukin ang mundo ng boxing. Tapos hindi nagtagal ay naging isang superstar world champion din siya. Kaya hindi din daw imposible na mangyari ito kay Jake Paul kung patuloy siyang mamaliitin ng mga kalaban niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.